Sakto din pala yung mga track lights na nilagay ko. So nakaposisyon na siya, yung isa dito, yung isa banda dito, yung isa doon, tapos yung isa nakalagay doon sa may parang overflow niya doon banda, tapos yung isa papunta doon sa may mga chambers. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus 1 random Drip X 1 piece collection natin. Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Drip products, let's go! Add to cart ni Drip, checkout na yan. Gabinain, gusto ko lang ipakita sa inyo yung magiging future itsura ng ating pond. Ayan, so ganyan yung ating goldfish box. Well, hindi kasama yung tubo na yun. Definitely, mas mataas pa yung tubig. Di ko na lang tinaasan kasi aapaw dun sa aking plant box yung maduming tubig. Pero ganyan yung magiging itsura niya. Itong tubig na to ay i-drain ko din dahil kailangan namin i-seal itong portion na to. Dadagdagan natin yan ng sealant tomorrow. Napag-isipan ko pa kung saan ko ilalagay yung airstone. Baka maglagay ako dito or dito. Yung kita ba sa may glass? Or gusto ko ba nakatago dun sa bandang gilid? Di pa ako sure. Pero ilalagay natin yan really soon. Nagpaplano rin pala akong maglagay ng isa pang pump. Siguro maglalagay ako doon ng submersible pump. Kasi ayan na po yung loob ng ating pond. Ayan, may mga bubbles pa. Pero imagine mo pag nandito na yung koi, apakaganda oh. Tamo, kitang-kita yung kulay dun sa kamay ko. So imagine kung koi na yan, oh, gumaganon-ganon yung koi. Apakaganda talaga. I know simple lang yung pagkakagawa ng pond, pero sobrang excited ko talaga dito. Mas excited pa akong matapos to kaysa sa kung anumang aquascape na nagawa ko. Di ko alam, meron na ata akong obsession sa mga malalaking aquarium or mga pond. Alam nyo kung may mas malaki lang akong pwesto, baka kung ano pa yung nalagay ko dito sa likod namin. So ganyan po kahaba yung ating goldfish box. Sobrang haba po niya, sobrang laki po niya. I think perfect na to para sa ating mga koi since temporary home lang naman to para sa kanila. Dahil soon may ilalagay din tayong bago sa ating shallow pond. So this is the unang banlaw, i-drain ko na siya, papatuyuin ko na para ready na kami bukas. So kasama na natin ngayon si KG Guppy and tatapalan niya na ng silicone sealant yung mga nag-leak dun sa test natin kahapon. Kita niyo pormadong-pormado siya ngayon. Meron na ata siyang lakad mamaya. Binabakbak niya lang yung mga excess sealant para kumapit yung ilalagay namin na bago. So now magte-test na naman tayo kung meron pang leak yung ginawa namin ulit ni KG Guppy dito. So recycle ko lang yung green water nandun sa ating drip plant box. Sana talaga wala ng leak. Kaya kasama pa rin natin si Jiro. Mag-hi ka! Hi! Ayan, kasama pa rin natin si Jiro dito. Inaabangan lang namin ito. Itataas lang namin yung tubig ng konti para yung pressure ma-estima natin kung tatagas pa rin dito sa bandang baba. Sana talaga hindi na. Pag ito hindi na tumagas, observe ko lang in a few days. Tapos magde-drain tayo. Tapos pupunuin na natin to ng malinis na tubig para masimulan na natin ang ating goldfish box. So ngayon puno na ang ating pond and looking at this, hinawakan ko rin siya kung merong basa or something. Hindi na po tumatagas ang ating goldfish box. This is really great news. Ito yung matagal ko nang iniintay. Buwan na akong naghihintay para dito, para matapos talaga to. So ngayon pinapatakbo lang namin yung tubig from the goldfish box papunta dito sa ating plant box kasi nag-green water na nga siya and nag-water change ako ngayon dyan para mapunta dun yung green water. Testing lang naman to eh. So ang gagawin namin ay i-observe lang namin to for a few days na hindi siya nagli-leak na ganyan. Kapag ito ay natapos na, pupunuin na natin to ng fresh water, de-chlorinate natin, tapos pwede na natin simulan ang ating goldfish box. Ito po ay wala na masyadong chemicals kasi ilang beses ko na rin tong nababad, ilang beses ko na tong nabanlawan, ilang beses nang nagbagyo dito and nabanlawan na talaga siya ng maayos. Check natin to tomorrow kung tatagas ba siya. So far so good. Akala ko okay na ang lahat. The next morning, pag-check ko, may leak ulit yung pond. Nagbaha din sa dirty kitchen, opposite ng pond, tumagas yung tubig. Sobrang frustrated ko na dito na parang gusto ko na talagang sumuko. Yung tipong ayoko na talaga. Ayoko na. Pero with the help of the Drip Fam community, ng mga admins ko, ng mga moderators ko, pinili kong bumangon after 1 month ng pagpapahinga dun sa pond natin. Muntikan na akong sumuko. Pero babangon tayo, itutuloy natin to, and bukas mapapanood nyo na yung kasunod.